Ito dito natin nakita at pasalamatan itong paghahanda na ginawa ng lahat ng kinaukulan sa pamahalaan para tiyakin po ang babakasyon or pag-uwi sa mga probinsya papasok ng Metro Manila, island to island sa buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung paano pinaghandaan ito ng ating pamahalaan. Philippine National Police, Philippine Coast Guard, lahat ng departamento ng gobyerno, lalo na po ang Department of Transportation o DOTR dahil sakop nito ang by land, by air, by sea na mga transportation. Pribado at pampubliko, maganda rin ang coordination. Yan po ay dahil nga sa utos ng gobyerno ni Pangulong Marcos na tiyakin na safe ang biyahe ng ating mga kababayan ngayong Semana Santa. At syempre sa pagbabalik mula sa kailang paglalakbay sa mga lalawigan o galing man sa abroad o kung saan man, ang paniniyak pa rin ng mga otoridad na protektado at pinaghandaan ito. Maganda po yan. Okay? At sana naman po ay yung ating mga kababayan ay nakipag-coordinate, naging maayos din ang kanilang ginawa. Sana hindi na mamulitika yung iba. Alam mo naman, lahat na lang pong galaw ng gobyerno ay pinupolitika ng mga anti-Marcos. Wala na nga nagagawang tulong, puro paninira pa. Kahit na ho sa ganito mga panahon, hindi na iwasan sila na traffic dahil matraffic, sisi ng gobyerno. Mataas ang fuel, malaki ang gastusan, kasalanan ng gobyerno. Ganyan sila eh. Hindi nila inisip na kaya may crisis, hindi man inaamin ng gobyerno, ay dahil sa problema sa Middle East at kakulangan ng supply ng oil product. Higit sa lahat ay ang sipa nito sa mga pangunahing bilihin. So, asahan na natin. Yung mga ayaw maniwala sa gobyerno, lahat na lang kanilang nakikita ay sisisihin ng gobyerno. Pero yun po ay mali, as in mali. Kasi ang aking paniniwala, kung totoong Pilipino ka, tumulong ka sa gobyerno. Sabi nga nung dating Pangulo ng Amerikas, President Kennedy, isipin mo kung anong maitutulong mo sa iyong gobyerno at huwag mong isipin kung anong itutulong sa iyo ng gobyerno. Yan po yung sinabi niya. At totoo yun. Ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Kaya yung mamamayan huwag aasa. Ang gobyerno at ang mamamayang Pilipino ang gumawa ng tulong para sa gobyerno. Yung pagsunod sa batas at marami pang iba. Yung pagbatikos sa ginagawa ng gobyerno, hindi ang gawain ng matino. Maliban lang kung may nakikita talagang lehitimong isyu o problema, kapabayaan at iba pa. Pero kung halimbawa ay pangkalahatang problema, hindi lang sa Pilipinas, tulad nga ng crisis, epekto ng crisis sa Middle East, sisisihin ng gobyerno ay mali po yan. Yan ay isa hong grupo or argumentong suntok sa buwan. Kaya itong pagbabakasyon, pag-uwi sa probinsya, pag na-traffic kayo, nagastosan kayo ng mahal sa gasolina, krudo, at iba pang dagdag na gastos sa inyong pag-uwi, yan ay hindi kasalanan ng gobyerno. Baka mamaya yan na naman eh. Pag-uwi ng probinsya, ngayong nasa probinsya, ang pinagyayabang ngayon, kaya mataas ang ating bilihin, kasalanan ni Marcos. Kasalanan ng gobyernong ito, palitan natin. Mag-i-endorse pa kayo, si Duterte ang tanging paraan, kalokohan na yan. Kahit si Duterte walang magagawa. Galing na nga si Duterte dyan. Ano bang ginawa niya ng 6 na taon? Di ba sabi nga niya, korupsyon hindi niya kaya. Di ba? Mahirap na buhay ng Pilipino, hindi rin niya kayang ayusin. Sabi nga niya, bahala kayo kung gutom kayo. Di ba? Lahat na sinasabi ni Duterte noong araw, pag-amin na hindi niya kaya. Pero binabaliktad ng kailang mga supporters na magaling daw si Duterte. Paano gagaling yon? Kung magaling yun, hindi na dapat nakulong. Kung sumusunod sa batas yun, dapat hindi nakakulong. Kaya nga kinasuhan dahil lumabag sa batas eh. Ayan ho yan. Real talk lang. Okay? Ganun pa man, sige, sana po mag-enjoy kayo, maging maingat lang sa inyong pagbabalik ng Metro Manila o balik ng inyong probinsya kung saan kayo galing sa loob ng ilang araw na pagbabakasyon at nagkita-kita ng bawat pamilya. Alam ko marami rin Pilipinong nakauwi galing sa abroad dahil maagang nabok sila. At maaaring ilang araw lang dito natitira o linggo ay babalik na ulit. Good luck sa inyong trabaho. Ewan ko lang, hanggang ngayon ngayong problema
mukhang yung ilang mga bansa sa Middle East, may problema pa rin ho ang OFW kung paano sila na uuwi at nakauwi. Kasi humigpit pa rin doon. Balita ko sa mga OFW yung nandun sa Middle East ay yung mga kanilang schedule ng mga biyahe or advanced leave, nag-file ng leave, ngayong panahong ito hindi natuloy. Kasi nga nagkaroon ng crisis. At alam naman natin, hindi naman Iran, hindi lang Israel ang may problema. Halos lahat ng katabi doon nadamay. Ang Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait. Nadamay. Nadamay ho doon sa galaw ng Iran. Pati nga yung Kuwait, di ba? Tinamay pa. Although kakaunti ang Pilipino doon, mas marami talaga sa United Arab Emirates saka sa area ng Qatar, sa area ng Saudi Arabia. Okay? So, naapektuhan talaga sila. Marami rin hindi nakauwing galing doon. Meron naman yung mga ibang mga lugar talaga, ay apektado pa rin po ang mga biyahe ngayon ng mga aeroplano. Kaya lang kung, dahil nga ho, policy ng mga bansa kung saan nandun ang mga Pilipino, for security na rin, hindi na rin ho nila pinayagang magbakasyon yung ating mga kababayan. O yun ang mga nandito sa Pilipinas, ay hindi rin pinayagang kagad makabalik doon for security reason din. Kaya yung mga nandun na iwan, wala nang day off. Wala nang bakasyon, tuloy-tuloy ang trabaho kasi nga wala yung papalit. So dapat maintindihan natin yon. Dapat intindihin din yun ang kanilang mga mahal sa buhay kung hindi sila nagkasama-sama ngayon Semana Santa dahil nga ho sa naging problemang yan na hindi nating kagustuhan. Pero lumaki hanggang ngayon nga, hindi pa tapos yan eh. Di ba sabi ni Trump, akala ko nga isang araw, isang linggo, magkakaroon na ng usapang pangkapayapaan. Hindi eh. Ano sabi ni Trump? Sa susunod na mga 3 hanggang 4 na linggo pa, baka daw doon pa lang humatatapos ito. Aba, edi, matagal pa yan. Marami pang pagtaas ng fuel. Ito nga, pagkatapos ng Holy Week, ang balita ko nga baka tumaas ng another 12 pesos bawat litro, especially ang diesel. Ang tindi ng hataw, hindi ba? Mabuti lang po at may mga ibang bansa na hong pwede tayong pagkunan ng fuel. At ang mga negosyante naman, especially ang oil company, ay nakikipag-usap na at pinakikiusapan ng gobyerno na huwag nang dagdagan ng kita. Huwag lang malugi, pero magsakripisyo rin para sa kapakanan ng lahat ng consumer na Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero paalala lang yung mga gasoline station na hindi nagbebenta pero may supply naman, gusto lang mag-increase, gusto lang magsamantala. Delikado po yan. Pwedeng matanggal lang inyong lisensya o permit sa pagbebenta ng oil product dahil mayroong authority ang Department of Energy sa mga nagsasabotahe, sa mga nagsasamantala sa ganitong mga panahon. Please like and share.